Oh, hi. Kamusta na tayong lahat? Hindi ko pala na-play. Hindi ko pala na-record. Ano ba yan? 7 minutes na ako. Hindi ko pala na-record. Ano ba yan? Hmm. Ito, umpisa ulit natin, ano? Um, Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Kanya-kanya tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Kasi yung pagbabasa ng Bible, um, ibig sabihin ito, willing tayong kausapin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Um, Pag willing tayo, ibig sabihin, masaya si Almighty Father kasi willing tayo. Pero syempre, kailangan hihingi muna tayo ng kapatawaran kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kung gusto natin silang makausap, kung gusto natin maintindihan ng Bible. Kasi, gusto ni Almighty Father tsaka Jesus Christ na mapagkumbaba tayo. Ayaw nila tayo na maging mayabang. Kasi yung tatay natin, mapagkumbaba. Si Jesus Christ mapagkumbaba. Kaya, kung sila mapagkumbaba, kind, gentle, dapat ganon din tayo, humble. Hindi nagmamalaki. So, sa umpisa, pupurihin natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Tapos, magpapasalamat tayo sa mga blessings na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Iniiwas niya tayo sa mga masasamang tao, or sa mga masasamang bagay. Tapos nun, hingi tayo ng kapatawaran. Pero syempre, bago tayo humingi ng kapatawaran, patawarin din natin yung mga nagkasala sa atin. Gusto niyo Almighty Father na hingi tayo sa kanya ng kapatawaran, ano? Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Sabi niyo, hindi ako nagkakasala. Hindi. Pag sinabi mo hindi ka nagkakasala ka na kasi sisinungaling ka na, nagyayabang ka na. Okay? So hingi tayo ng kapatawaran. Ayaw ni Almighty, alam ba, pag sinabi mong, Almighty Father, wala akong kasalanan ngayon, wala akong ginawa po. Hindi ganun ang pagpe-pray kundi Almighty Father, makasalanan akong tao. Humingi ako ng tawad sa inyo. Kung ano man ang mga nagawa ko, nasabi ko, mga nasaktan kong tao, patawarin niyo. Ganon. Hindi yung wala pa akong kasalanan, Almighty Father, malinis po akong tao, pakinggan niyo po yung panalangin ko. Ayaw ni Almighty Father, kundi magpapakumbaba tayo. Kasi pag gano'n, nagyayabang tayo eh. Di ba nga si Jesus mapagkumbaba siya? So, ganun din dapat tayo. Tapos, saka tayo magbabasa ng Bible para makausap natin si Almighty Father. Kasi habang nagbabasa ka ng Bible, ipapaisip sa iyo ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit yung mga nakalagay dito sa Bible na binabasa mo. Okay? So, sa umaga yon, tsaka bago matulog. Nakita niya yung yung may pinost ako na yung airplane, na nasusunog yung pakpak ng airplane. Tapos lahat ng mga tao sa airplane, nagdadasal na, naging Christian lahat ng mga tao. Nakakatawa, no? Pero sa totoo, kung masusunog ba yung eroplano na yun, kung hindi ba nasusunog yun, magdadasal ba yung mga tao? Hindi, no? Dahil nasusunog yung eroplano, saka nagdasal yung mga tao, lahat naging Christian, lahat naging malapit kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Huwag na nating antayin yon. Ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang. Para mapaglingkuran natin si Almighty Father tsaka sa Jesus Christ, matuwa sila sa atin. Kasi sa sobrang dami ng kasalanan natin, hindi natin sila napapasaya. Nagiging masaya lang si Almighty Father sa atin pag nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Sinusunod natin yung mga gusto niya. Umiiwas tayo sa mga kasalanan para mapasaya natin si Almighty Father. At pag napasaya natin si Almighty Father, masaya rin si Jesus Christ.
Ibig sabihin nun, ina-acknowledge natin si Almighty Father. Kaya masaya si Jesus Christ. Dahil gusto ni Jesus Christ, i-acknowledge natin ang ating tatay. Yun ang goal ni Jesus Christ. Kaya siya bumaba dito sa lupa para ipakilala si Almighty Father sa atin. Kasi hindi natin siya nakikita, di ba, si Almighty Father. So, yun ang kaya nagkatawang tao si Jesus Christ dahil doon. Kaya kung ano man ang gusto ni Almighty Father na mangyari, ganun din si Jesus Christ. Kasi iisa sila ng hangarin, isa sila ng goal. At saka diba pag ikaw, kunyari, may anak ka, anong apelido ng anak mo? Diba same lang sa'yo? No? Tapos tagapagmana yung anak mo. So pag lumaki yung anak mo siya na mag-operate ng business, 'di ba ganon? Ganon din si Almighty Father at si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ Diyos siya. Yeah, pareho kayo ng apelyido ng anak mo. Oh, ganon, no? Tapos tayo bilang flames of fire na nandito sa lupa, naging bride of Jesus na tayo. Adopted kids na rin tayo, or children of God. Kaya, gano'n na din ang mangyayari sa atin. Nakadikit ang pangalan natin kay Jesus Christ. Kaya hindi pwede na hindi mo i-acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior and God. Kasi sa Kanya tayo nakadikit. Kaya tayo masasave dahil kay Jesus Christ. So, dito sa New Testament, yun ang tinuturo sa atin. Si Jesus Christ. Ang Savior, Mediator, Redeemer natin, kaisa-isa. Dito sa New Testament. Laging inuulit ni Paul, laging inuulit ni John, si Peter, si Jude, Thaddeus, sino pa ba mga nagsulat? Yung mga nagsulat ng gospel, 4 gospels, yun, sila Matthew, Mark, tsaka si Luke. So lahat ng yun, itinuturo si Jesus Christ. Kaya kung sasabihin mo na Christian ka tapos hindi mo ina-acknowledge na Diyos si Jesus Christ, so hindi ka pala talaga Christian, hindi ka talaga kay Almighty Father. Kasi hindi mo tinuturo yun, hindi ka naniniwala kay Jesus Christ. At kaya si Jesus Christ, may advocate siya, pinadala niya nung pag-akyat niya ng langit, pinadala niya ang Holy Spirit sa atin. Kaya hanggang ngayon, sa mga followers ni Christ, nasa sa atin pa rin ang Holy Spirit. Hanggang ngayon, hindi natin nakikita. Pero alam natin na meron dahil may mga milagro pa rin nangyayari. May mga gumagaling pa rin sa kanilang mga sakit pag pinagpe-pray. May mga relationship pa rin na nabubuo. Okay? At may mga taong nasa-save dahil sa Holy Spirit, dahil sa paniniwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Dahil kaya napapalaganap ang salita ni Jesus Christ is gawa rin ng Holy Spirit. So, iisa sila ng goal. So, dapat nga acknowledge din natin ang Holy Spirit, pati yung mga gifts of the Holy Spirit. Kaya tayo nagkakaroon ng knowledge about kay Almighty Father and Jesus Christ. It's because of the gifts of the Holy Spirit. Kaya tayo may faith. Ano pa ba yung gifts of the Holy Spirit? Nakakalimutan ko na. Discernment, no? Nadi-discern natin kung bad spirit yon or good spirit yon, or kung ano mang spirit yung alam natin. It's because of the Holy Spirit. So, gift yon. And also, may prophecy rin. Gaya nung dito kay
prophecy ni John na Book of Revelation. Tapos meron ding miracles. Okay? May mga milagro pa rin. Nagkakaroon tayo ng wisdom. Nagiging matured tayo. Nahi-heal tayo from emotional brokenness or spiritual yung spirit natin na mababa, nahi-heal tayo. It's because of the Holy Spirit. Yung mental, no? Yung sa isip natin, yun din, nahi-heal din tayo mentally, spiritually, emotionally. Hindi lang kasi ang healing ay physical, no? Kundi mental, spiritual, and emotional. Tapos meron ding speaking in tongues. And the translation of the speaking in tongues. Hindi lahat ng tao may ganito. Hindi lahat ng followers ni Christ may ganito. Kundi may kanya-kanyang gift na allotted for a certain Christian. A certain individual. Kung ano ang ibibigay ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ at ng Holy Spirit sa kanila. So hindi lahat merong ganito. Pero since follower tayo ni Christ, meron tayong faith. Tapos yung knowledge natin, lalong nadadagdagan yung knowledge natin. Yung wisdom, nagiging matured tayo na follower ni Christ. Tapos nahi-heal tayo emotionally, spiritually, and mentally. Alam niyo yung mental, mga mental issue, di ba? So nahi-heal tayo doon. Okay? Nahi-heal tayo ron. Pag lumalapit tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi papadala nila ang Holy Spirit sa atin. So dito tayo sa verse 3. Alam ko na banggit ko na sa inyo yun, pero inuulit-ulit ko lang sa inyo. Para pumasok sa isip natin. Tumatak sa isip natin. Hindi mawala. Kasi ako, matanda na rin ako, no? 678 na ako. Malilimutin na rin ako. At yun tayo, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. So, lagi kami nagpapasalamat kay Almighty Father kung nagdadasal kami, na tatay ni Jesus Christ, pag nagdadasal kami para sa inyo. Sabi ni Paul sa mga Colossians. Because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all of God's people. Kasi narinig namin na mayroon kayong faith kay Jesus Christ, tsaka may pagmamahal kayo sa lahat ng mga fellow believers of Jesus Christ and the Almighty Father. Kaya nagpapasalamat kami kay Almighty Father. Lagi namin kayong pinagpipray. So tayo, yung mga fellow Christians, mga fellow believers natin, ipagpipray din natin. Pinagpipray ba ninyo? Yung mga fellow believers ninyo? Dati meron akong sinabihan, ipag-pray mo naman ako. Hindi ako pinagpipray. Ay, Christian to, ba't gata to? Tapos meron din akong sinabihan na, na matanda, masyadong matanda sa akin. Malaki ang tanda sa akin. Kasi gusto ko mag-pray na. Di ka mag-pray tayo. Di mag-pray ka mag-isa mo. Yan ang sabi sa akin. Pero may Bible siya. Kasi nakita ko may Bible siya. Ay, may Bible siya. Mag-pray tayo. Basa tayo ng Bible. Mag-pray ka mag-isa mo. Ay, galit sa akin. Ayaw. Ba't gano'n? May Bible siya pero may itang ulo. Hindi Christian.
Pwede na magsalita ng maayos. Kaya pag mga mabilis magalit ng mga tao, di ba, napag-usapan natin. Pag mabilis ang magalit, kulang sa pangunawa yon, no? May mga problema sila sa buhay, kailangan nila si Jesus Christ. Kaya tayo, hindi tayo agad-agad magagalit. Kasi kulang sa wisdom. Kasi pag lagi kang madaling magalit, foolishness yon, no? Foolishness yon. Nakalagay sa Bible, di ba? Kaya dapat may pagmamahal tayo sa ating fellow Christians, fellow believers, and sa mga non-believers na rin. The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven and about which you have already heard in the true message of the gospel. Kasi sabi to, meron kayong faith and love dahil sa meron kayong pag-asa, nabigyan kayo ng pag-asa. At yung pag-asa na yon ay ang masasave tayo, makakapunta tayo kay Almighty Father sa kanyang kaharian. Na pag-alaman ninyo to, o natutunan nyo tong pag-asa na to, nung narinig nyo ang totoong turo tungkol sa salita ng Diyos. Sabi ni Paul sa mga Colossians. Tayo rin ganun, ano? Meron tayong pag-asa. At may pananampalataya tayo at may pagmamahal tayo. Dahil alam natin na narinig na natin ang salita ng Diyos, yung totoong salita niya, yung totoong turo niya dito sa Bible, na may pupuntahan tayo na magandang lugar na totoong bahay natin. Kasi yun ang message ni Jesus Christ, kaya siya nagpunta dito sa lupa, di ba? Na may bahay tayo na totoo. Kaya nga siya yung way, di ba? Para makapunta tayo sa totoong bahay natin. Si Jesus Christ yung mapa. Ito yung mapa. Andito mapa. Yun ang susundan natin, yung mapa na yun. Kung baga, alam niyo yung ways. Yung ways. Susundan natin yung ways. Dito nilagay ang dinaanan ni Jesus Christ. Dito rin tayo dadaan. Medyo malubak dito. Masikip ang kalye sa dinaanan ni Jesus Christ. Ito ang daan Itong totoong daan Ito yung path So yun ang path na tatahakin natin. Yung dinaanan ni Jesus Christ. Para makapunta tayo sa tunay na bahay natin. Para makapunta tayo sa tunay na tatay natin. Sino lang ba ang nakakaalam kung saan ang tunay na path? Kung saan ang bahay? Kundi sa anak. Di ba? Di ba? May mayroon kayong anak, no? Paano malalaman ng ibang mga tao yung bahay mo, kundi yung anak mo mismo ang magsasabi, dito ng daanan. Dahil may iniimbita ko ng mga tao, sa pinadala mo yung anak mo. Anak, punta ka doon para ipakita mo sa mga tao kung paano ang daan or yung path na dadaanan or yung street. Kung paano sila makakapunta dito sa lugar natin. So, pinadala niya si Jesus Christ. Hindi lang by text, no? Or by email. Kasi, hindi maiintindihan ng mga tao. Kagaya nga, di ba dito sa Old Testament, nakikipag-usap siya kay Moses, tapos through dreams and visions. Pero hindi maintindihan ng tao. Kaya, ipinadala si Jesus Christ ngayon. Ito na, para mabilis na ang daan. Kasi yung dreams and visions, ihalin tulad natin sa email or sa text. So ihalin tulad natin sa present day, no? Naintindihan mo niyo. Yung dreams and visions, kunyari text yun or vision. Hindi pa rin maintindihan ng mga tao. So, anak, hindi maintindihan yung text ng mga tao, yung email. Anak, ikaw na magpunta sa mga tao,
ipakita mo sa kanila yung way. Kaya ipinadala ni Almighty Father si Jesus Christ. That has come to you. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world. Just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. So sinasabi ni Paul dito na lumalaganap na yung salita ng Diyos about kay Jesus Christ. So ngayon kaya tayo Christian ngayon, follower ni Christ ngayon, kasi may nagpaumpisa, inutusan ni Jesus Christ si Paul. So si Paul siya ang apostle to the Gentiles, di ba? So ngayon, yung mga naturuan naman ni Paul, yun naman nagturo hanggang sa makarating tayo ngayon sa present time na to. Na kaya alam natin ang salita ng Diyos ay dahil sa utos to ni Jesus Christ kay Paul. Kaya nakarating sa atin yung God's grace, yung God's blessing, yung kadakilaan ni Almighty Father, yung kanyang awesomeness nakarating sa atin. Dahil sa mga taong nagbigay ng buhay nila para kay Jesus Christ. Yung mga taong hindi nila mahal ang buhay nila, binigay nila ang buhay nila kay Jesus Christ. Kaya tayo ngayon, follower ni Christ. Kaya may pag-asa tayo ngayon na makasama si Almighty Father. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ sa mga ginagawa niya sa buhay natin na binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Makuha natin yung ating mana, yung ating inheritance. Sa Old Testament, yung di ba ang promise kay Abraham, dadami ang kanyang mga anak, di ba? So dumami ang anak ni Abraham. From Isaac, nagkaroon ng si Esau, at saka si Jacob. Tapos si Jacob, naging Israel siya. So dumami ang anak niya. Tapos, napunta sila ng Egypt, inilabas sila sa Egypt, binigyan ngayon sila ng inheritance. Bawat tribe may inheritance. So, ganon din tayo. So, dati namumuhay tayo ng parang nasa Egypt or parang namumuhay tayo sa kasalanan. So, inalabas na tayo sa kasalanan. Naglalakad tayo ngayon sa desert. Ngayon sa paglalakad natin sa desert, may promise na nakalaan sa atin na inheritance, na lupa. Dito sa Old Testament, yung mga 12 tribes, di ba may promise sa kanila na lupa na ibibigay, inheritance. Tayo, ang inheritance naman natin is yung heaven. Makakasama natin si Jesus Christ. Nakikita niyo yung comparison ngayon, ano? Ngayon din ko lang din naiintindihan. Kasi dati hindi ko naiintindihan. Hindi ko naiintindihan dati. Kaya sabay-sabay tayong natututo. Baka alam ninyo, no? Hindi ko alam bakit hindi nyo ako nakakwentuhan. Bakit hindi nyo ako kinakwentuhan? Hindi ko alam. Sana kinakwentuhan nyo rin ako. Kasi yung natututunan ko, ikikinikwento ko rin sa inyo. Na may comparison pala yun. Ngayon ko lang nalaman. Kasi nabasa ko, na biglang pinaalam sa akin ni Almighty Father na bawat tribe merong mana. No? So tayo rin may mana rin tayo. Or yung inheritance in heaven.
So, yung nangyari doon sa Old Testament, it was like a fire drill. Drill lang yung practice lang yun. So, ngayon, totohanan na. Totohanan na. Kasi dumating na si Jesus Christ. At aantayin natin ang kanya pagdating. Pangalawang pagdadating. Pangalawang pagdating. The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven and about which you have already heard in the true message of the gospel that has come to you in the same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Kaya ngayon naiintindihan na natin yung awa sa atin at pagmamahal ni Almighty Father. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf and who also told us of your love in the Spirit. So, nagkukwento ngayon, ang nag-share ng Word of God sa mga Colossians ay si Epaphras. Kasi dito nakalagay, you learned it from Epaphras, our dear fellow servant. No? Na faithful minister of Christ din on our behalf. Ibig sabihin, ang nagturo din sa kay Epaphras or nag-share ng Word of God kay Epaphras ay itong si Paul. Ang pinaka-main contact ni Epaphras ay si Paul. Ang pinaka-main contact ni Paul si Jesus Christ. Ganon. And who also told us of your love in the Spirit. At si Epaphras, nagkukwento siya na faith na mahal din ng mga nagmamahalan yung mga tao sa Colossians kasi mga Christians sila. For this day, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Nang sa ganon, dahil sa rason na to, or dahil sa pagmamahal ninyo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, hindi na kami tumigil ng pagpapanalangin sa inyo. Lagi namin kayong pinagpe-pray. Lagi namin sinasabi kay Almighty Father na bigyan kayo ng knowledge, wisdom and understanding through the power of the Holy Spirit. Na maintindihan yung mga bagay about kay Almighty Father. Maging malalim ang pagkakakilala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At maging maayos yung decision making na dapat yung decision making ay naayon kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ kasi yun yung wisdom. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Nang sa ganon, mamuhay kayo ng worthy or kaaya-aya or pleasing in the eyes of the Lord araw-araw in every way sa kahit anong paraan. At magkaroon kayo ng fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Magkaroon ng fruit or produce good fruits, no? Lalong lumaganap or lalong gumanda or mag-multiply, no? Kaya bearing good fruits, no? Mag-multiply yung mabubuti ninyong gawa, dumami. Pati yung knowledge nyo, yung kaalaman niyo dumami din. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Maging malakas sa tulong ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Para magkaroon kayo ng pasyensya at mag-endure kayo or tumagal.
Kasi alam ni Paul na ang mga Christians, marami talagang pagdadaanan na mga trials and tribulations. Kaya sabi ni Paul na na sa tulong ni Almighty Father, maging malakas kayo, mag-endure kayo, magkaroon kayo ng patience. Pinagpipray yun ni Paul sa mga Colossians. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Nang sa gayon, makakapagbigay kayo ng papuri kay Almighty Father. At para matuto kayo na maging prepared para sa mga ibang tao na makisalamuha at mag-share ng Word of God. Sabi ni Paul. At para makuha natin yung ating mana or inheritance. O di ba may binabanggit dito ni Paul yung ating inheritance. Dahil as followers of Christ, kasali na tayo. Dapat hindi natin ma-lose yung inheritance na yon. Basta lagi lang tayong patuloy na manalangin, patuloy na maglakad ng naayon sa gusto ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Para hindi natin ma-lose yung inheritance na yon. At para maging ilaw tayo ng ibang mga tao, nang sa ganun, magtiwala rin yung mga tao kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Kasi matutuwa si Almighty Father tsaka si Jesus Christ pag sinishare natin ang Word of God. Kahit maging Christian man, yung mga tao na yun ang hindi. Basta nagsishare ka ng Word of God or isinasabi mo sa ibang mga tao ang kabutihan ni Jesus Christ at ni Almighty Father, matutuwa si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa'yo. Maging Christian man yung mga taong sinasabihan mo ng ganun o hindi. Kasi sinusunod mo yung gusto nila ni Almighty Father. Lagi mo pinupuri ang pangalan ni Almighty Father. Laging bukang bibig mo ang pangalan ni Jesus Christ at ni Almighty Father. So kahit hindi ka magsasalita, sa pakikipagtungo mo sa ibang mga tao, makita si Almighty Father, Jesus Christ sa pakikitungo mo sa mga tao. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Kasi ni-rescue tayo sa kasalanan, sa kadiliman, ni-rescue tayo. Pinakawalan tayo, malaya na tayo sa kadiliman. At dinala tayo sa kingdom ni Jesus Christ na mahal niya. Mahal niya Almighty Father. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, si Jesus Christ, kaya tayo masasave dahil kay Jesus Christ. Dahil niredeem niya tayo. Binayaran ni Jesus Christ yung kasalanan natin ng kanyang buhay. So, siya ang ating only Savior, Mediator, Redeemer. Napatawad tayo sa mga kasalanan natin. Dahil imbis na tayo ang maparusahan at maisumpa na maipako sa krus, si Jesus Christ na ang umako nun para sa atin. Kasi siya lang ang worthy na gumawa nun dahil tayo hindi natin kaya yon dahil makasalanan tayo. Si Jesus Christ never siya nagkasala. So yun yung pagmamahal, no? Tunay na pagmamahal.
Inako na ni Jesus Christ. Para hindi tayo maisumpa. So he made him who had no sin to be sin, so that we might become the righteousness of God. Anong verse ba yun? He made him who had no sin to be sin. Second Corinthians 5:21. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might become or be made the righteousness of God in him. For our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Second Corinthians 5:21. Dito tayo sa verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Sa lahat ng creation, si Jesus Christ ang firstborn. He is the image. Siya ang mukha ni Almighty Father. Kasi di ba hindi nakita si Almighty Father? Ngayon, yung mga apostles, nakita nila si Jesus. So, siya ang mukha ni Almighty Father. Siya ang representative ni Almighty Father. Naintindihan niyo ba yan? Halimbawa, may isang brand ng gatas, no? What gatas? May isang brand ng gatas. Paano mo bang malalaman na yung brand na yun? Ayun ang brand na yun. Di ba may mukha? Ito ang brand or logo, no? Ito ang logo. Ito yung logo. Ito yung brand na to. Yun, yung logo, si Jesus Christ. So, yung brand nun, si Almighty Father. Naintindihan nyo? Ano natin, ano? Para maintindihan natin. Naintindihan nyo ba? Di ba may logo? Tapos may brand. Pag nakita mo yung logo na yun, alam mo na, alam ko itong logo na to. Ito yung logo ng ganyang brand. So, si Jesus Christ, ganun. Siya yung logo ni Almighty Father. Ngayon, si Jesus Christ, yung mga nakikita nyo na picture ngayon ni Jesus Christ, hindi si Jesus Christ yun. Ha? Kung may picture kayo ni Jesus Christ, sabi nyo si Jesus Christ, yun hindi yun si Jesus Christ. Si Jesus Christ, dahil nga ipinako siya, isinumpa siya ng mga tao nung time na yon. Pati ang kanyang mga apostles, wala silang mga pictures. Siyempre, kasi kriminal ang tingin nila kay Jesus Christ. So, magkikip ka ba ng picture ni Jesus Christ? Yung mga tao, takot, hindi sila magkikip. Tsaka bakit sila magdodrawing? Sila nga nagpapako kay Jesus Christ. So, bakit sila mag-keep ng drawing ni Jesus Christ? Kaya, si Jesus Christ, wala siyang picture. Kahit ang mga apostles, walang picture. Naintindihan nyo? So, sino yung nasa picture na nasa inyo ngayon? Sino yan? Walang picture si Jesus Christ. Wala siyang painting. Alam niyo yung bust, B-U-S-T, na asemento siya na kinukortehan ng mukha ng tao. Walang ganun si Jesus Christ. Kasi nga, galit nga sa kanya ang mga tao, ang mga Romans. Galit sa kanya. Yung mga Pharisees, galit sa kanya. So, bakit siya gagawa ng ganon? So, sino ngayon yung nandyan na picture ninyo? Na hinahalik-halikan pa ninyo? Sino yan?
Ituloy natin, ano? For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Kay Jesus Christ. Lahat-lahat. For in Him all things were created. Kay Jesus Christ. Things in heaven and on earth. Si Almighty Father, binigyan na niya lahat kay Jesus Christ. Visible and invisible. Ngayon tayo, makikishare tayo sa gloriousness ni Jesus Christ dahil adopted na tayo. Dahil tayo, ang church, na si Jesus Christ ang head, yung church, is the bride of Jesus. Kasi, di ba pag ang mag-asawa, para may associate ka, or maiba yung surname mo, ang ma-associate ka ngayon, dun sa, di ba pinag-usapan na natin yun? Ma-associate ka ngayon dun sa asawa mo. So, inihahalin tulad yung church sa pag kay Christ ay napag-isa na. Kaya, masasave na tayo. Okay? So, napag-usapan na natin dati yun, di ba? Kaya tayo masasave dahil may associate na tayo kay Jesus Christ. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Nananampalataya tayo sa Kanya. Na siya ang makakapagligtas sa atin. Kaya, lahat ng bagay na kay Jesus na ibinigay ni Almighty Father. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. So, ang church, hindi to building, no? Tayo ang church. Sa atin, nananahan si Jesus Christ sa puso natin. So, pag nagsasama-sama tayo, church ang tawag doon. Hindi to building na sinasabi ninyo na, ay, attend ako sa church. Hindi. Ang church, ikaw na mismo, kasama mo lagi kasi si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Kahit saang lugar, pwede ka mag-pray, purihin si Almighty Father, kahit saang lugar. Kasi baka sabi, hindi ako makakapunta ng church, hindi ako makakapag-pray. Hindi. Ang church, ano ang church? Tayo na mismo. Body of Christ, tayo na mismo. Kasi nasa sa atin si Jesus Christ. So, ano ngayon ang iingatan natin? Yung building ba? Pagagandahin natin? Bibigyan natin ng ginto, ang building? Hindi. Ang pagagandahin natin, ang ayusin natin, yung sarili natin. Paano maaayos ang sarili natin? Magtitiwala tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Laging ganon ang sagot. Para maging maayos tayo. Di ba, yung building ninyo, lagi yung nililinis yon para presentable sa mga tao. Eh, hindi naman yun talaga ang totoong church. Ang totoong church ay ang mga tao. So, lilinisin ngayon natin ang sarili natin. Paano lilinisin? Maghihingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Laging malinis tayo. Hindi natin dudumihan yung sarili natin. Pag nadumihan, nagkasala tayo, hingi na tayo ng tawad kay Almighty Father. Dahil tayo ang church. Yung puso natin, dapat maayos lagi. Nasa in line with God's plan. At lagi tayo nakafocus si Almighty Father at kay Jesus Christ. Ituloy natin muna, no? Sa 18. Nasa 18 pa lang tayo. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Kaya sinasabing firstborn from among the dead, kasi siya yung unang nag-resurrect
from the dead. So tayo, susunod tayo na pag itong katawan natin na luma na, luma na talaga yung katawan natin. Luma na ako, no? Medyo mas luma pa ng konti, nasisirang-sira na talaga yung katawan natin. Kukunin na tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, bibigyan niya tayo ng bagong damit, bagong katawan. Kaya, magre-resurrect din tayo dahil magkakaroon tayo ng bagong katawan in heaven. Kasi itong katawan natin, dito madadala, no? Si Jesus Christ lang nakapagdala ng katawan niya in heaven. Kasi kung ano yung katawan niya dito sa lupa, hindi siya nagkasala, naidala niya sa heaven, dinala sa heaven. So tayo, itong pangit na katawan, tabang katawan ito, iiwan natin to. Kung mataba kayo, iiwan nyo yung katabaan ninyo dito sa lupa, gano'n, yung kapangitan natin, gano'n, iiwan natin, na. At bibigyan tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ng bagong katawan doon. Bagong vessel. Gagandaan ba kayo sa katawan ninyo? Dapat lang na magpasalamat tayo na may katawan tayo, na. Pero minsan gusto natin mag-request, no? Sana maganda-ganda naman yung nakuha kong nahiram ko na katawan, gano'n. Nahirapan ako sa pero thank you Almighty Father sa lahat. Mapapasalamat pa rin tayo sa kahit anong itsura natin. Firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. So, si Jesus Christ, may supremacy siya. Kasi siya, yung firstborn, at siya rin yung hindi nagkasala siya kahit naging tao siya. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. So, masaya kasi si Almighty Father. Dahil napasaya na please si Almighty Father, natuwa si Almighty Father kay Jesus Christ. Napagtagumpayan kasi ni Jesus Christ lahat. Naging successful si Jesus Christ. Kaya masaya si Almighty Father. Kaya ibinigay niya lahat kay Jesus Christ. And through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So, dahil kay Jesus Christ, na natuwa si Almighty Father, na-reconcile tayo. Dahil dati, wala tayong mediator tsaka redeemer. Ngayon, na-reconcile na tayo dahil sa binigay ni Jesus Christ yung sarili niya na offering. A perfect sacrifice. Sarili na niya, dugo. So in heaven and on earth, sa lahat ng sulok ng mundo, whether things are on earth or things in heaven, kahit sa langit. Lahat ng sulok ng mundo, kahit sa lahat ng sulok, kahit saang sulok ng langit, bagay sa langit. Na-reconcile tayo dahil kay Jesus Christ, dahil sa dugo niya. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, dati, malayo tayo kay Almighty Father dahil sa mga gawain nating masasama. Hindi natutuwa si Almighty Father sa atin. Walang kahit anong offering, hindi siya natuwa. Nabigay natin. Dahil makasalanan tayo. Ituloy natin, but now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Nang dahil kay Jesus Christ, na-reconcile tayo,
Naging holy na tayo sa paningin ni Almighty Father. Naging malinis tayo. Nahahawa tayo sa kalinisan ni Jesus Christ. Dahil nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil dahil nalinis tayo ng dugo ni Jesus Christ. Kaya nahawa tayo sa holiness ni Jesus Christ. Kaya maganda na ang tingin sa atin ni Almighty Father. Dati malayo tayo kay Almighty Father, ngayon hindi na. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. So, dapat, ngayong na tayo, without blemish na tayo, nagtitiwala na tayo kay Jesus Christ, maganda na ang tingin sa atin ng Almighty Father, mag-continue tayo sa pag-walk in faith in Jesus Christ and the Almighty Father. Dapat hindi tayo hihinto sa pagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dapat tuloy-tuloy. Dahil pag huminto tayo, ayaw ni Almighty Father nun. Gusto niya continuous. Consistent tayo. Para mapagtiwalaan tayo. Consistent tayo sa pagtitiwala kay Jesus Christ. Yung unwavering faith. Unfaltering faith in Jesus Christ. Sabi niyo po, ito ang gospel na narinig nyo na kaya ako naging servant. Ito ang gospel na sinashare ko. Kaya naging servant ako. Ito ang pinaniniwalaan ko na pinagmamalak na ipinoproclaim sa lahat. Kaya maging malakas tayo sa pananampalataya kay Jesus Christ. So, paano natin makukuha yung kalakasan na yon? Sa laging pagtitiwala sa kanila. Hindi tayo dapat aalis sa poder ni Jesus Christ. Gusto niyo bang umalis sa poder ni Jesus Christ? Hindi niyo makukuha yung inheritance natin pag umalis tayo kay Jesus Christ. Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regards to Christ's afflictions, for the sake of his body, which is the church. Natutuwa si Paul, sabi niya dito, dahil sa mga sufferings na naranasan niya. Ngayon, kung may sufferings na naranasan si Jesus Christ, ina-accept ni Paul yon na ganun din yung mangyayari sa kanya. Ina-accept niya yon, ina-embrace niya wholeheartedly yung mga sufferings na ma-experience pa niya. Dahil sa kay Jesus Christ, alam niya na may mga sufferings na ma-experience siya. Sabi niya dito, he's fully embracing it, or ina-accept niya yon. So tayo, ganun din tayo. Kasi narrow yung path na dadaanan natin. Ganun talaga ang path. Kung si Jesus Christ, nag-suffer siya, so tayo rin, na mga followers niya, mag-suffer. Ayaw nyo. Ay, hindi. Ba't ganun magsasuffer din? Kasi, kaya tayo magsasuffer, hindi kasi to ang mundo natin. Ngayon pa lang, di ba, ayaw ng mga tao sa mga Christians? O, pinapersecute na tayo, di ba? Dumadami na yung mga
Lalo na yung may mga gender identity crisis, no? May mga problema. May problema sila sa gender nila. Yung mga tao na kasi hindi nila matanggap, no? May mga bagay silang hindi matanggap sa buhay nila. Pero hindi rin naman sila nakaka-experience nun. Lahat ng tao, mayroon tayong mga bagay sa buhay natin hindi natin matanggap. Pero ba't natin natatanggap? It's because of Jesus Christ and the Almighty Father. Dahil may pananampalataya tayo. Ngayon, bakit may mga taong hindi nila matanggap? Kasi ayaw nilang i-acknowledge Jesus Christ. Ayaw nilang magtiwala kay Jesus Christ. Bakit ayaw nilang magtiwala kay Jesus Christ? Ayaw nilang magtiwala kay Jesus Christ dahil nabubulaga na sila ng principalities ng mundo na to. Na kahit anong pag-share natin, baka sakali, no? Pagpe-pray natin na may mga tao rin na mabuksan pa rin ang isipan nila hanggang ngayon. Kasi nakasaradong isip na mabuksan ang isipan nila ngayon. Kasi meron pa rin na magiging Christian. Meron pa din na magtitiwala kay Almighty Father. Kaya hindi pa dumarating si Jesus Christ. Meron pa, may inaantay pa rin, madami pa rin. Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa. Dumadami yung mga ayaw kay Jesus Christ, pero magkakaroon pa rin ng mga followers si Jesus Christ. May darating pa rin na followers si Jesus Christ. Hindi man kasing dami ng mga ayaw kay Jesus Christ. No, marami ang ayaw kay Jesus Christ at kay Almighty Father, di ba madami sila. Kasi nga, maliit lang ang path to heaven. Kaya tayo dapat maging strong ang faith natin, laging magpe-pray, laging magbabasa ng Bible, sundin na sinasabi ni Almighty Father. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. So siya ang inutusan ni Jesus Christ para mag-share sa atin ng mga Gentiles tayo, ng word of God. The mystery that has been kept hidden for ages and generations but is now disclosed to the Lord's people. Dati itong inheritance natin in heaven sa Old Testament wala, no? Naka-hidden kasi, nakatago. Hindi pa nire-reveal. Nung dumating na si Jesus Christ, saka na-reveal yung ating inheritance in heaven na siya ang ating way, si Jesus Christ. So dito sa New Testament, lahat ni-reveal na ni Almighty Father. Kung saan tayo galing, na flames of fire tayo, lahat ni-reveal ni Almighty Father. Kaya wala nang dahilan pa para magsabi tayo na hindi natin alam, wala kaming alam. Meron tayong alam. Alam na natin. At kung gusto natin makilala si Almighty Father at si Jesus Christ, magbabasa tayo ng Bible. No? O baka makulitan na kayo sa akin. Okay lang, makulitan kayo sa akin. Nasa kakasabi ko na magbasa tayo ng Bible at mag-pray lagi. Kasi yun lang talaga. No? Kung hirap na hirap kayo magbasa ng Bible o mag-pray, kayo na ni Almighty Father ang mananagot doon. Kayo ang Kasi sinasabi ko na sa inyo. No? Nasa sa inyo na yung responsibility nun kung ano ang gagawin. Pero yung iba sa inyo, alam na, no? Sino bang nakakaalam? Hindi ko na makikilala. Wala namang nanonood sa akin. Pinanonood ako ng tatay ko. Ano ka na, Jesus? So, ang tatay ko si Almighty Father.
To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. So, sa ating mga Gentiles na nireveal din, na magiging kaisa na rin tayo ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Hindi na tayo mga taong labas, hindi na tayo outsider. Diba? Kasi yung mga Israelites nung time na yun, parang sila yung nasa yung creme de la creme. Tayo, hindi na tayo outsider. Kasama na rin tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father sa plan. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature to Christ. Diba nagsabi na si Paul dito na nagsabi na siya na maging matured tayo na Christian? Hindi na tayo puro gatas na lang, kundi solid food na. Or ibig sabihin dito, ano ba ang ibig sabihin ng solid food? Ngunguyain na natin. May hirap nang i-digest. Okay? So, ano ba yung mga mahirap nang ma-digest? Na maging matured na yung decision making natin, yung pagsunod natin, maging faithful tayo, na may experience tayo ng mga trials and tribulations, at kung paano natin ma-overcome yon, at laging patuloy na lalakad ayon sa gusto ng ayon sa kung ano ang makakapagpa-please kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Kasi yung wisdom, di ba, dapat ang ibig sabihin ito is maging wise na tayo. No? Magkaroon tayo ng wisdom. Kasi dito sa King James Version, sabi sa verse 28, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom. So, nagbabanggit ng wisdom. Kahit sa version, nakalagay wisdom. Magkaroon tayo ng wisdom. At maging matured. No? Na follower ni Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Sabi ni Paul, para magawa ko to, nagtatrabaho ako at nag-struggle. At gamit-gamit ko ang kalakasan ni Jesus Christ na nasa sa akin. Sabi ni Paul. Kaya niya ini-encourage ang mga Colossians. Naintindihan niyo ba? Natututo tayo, no? Ako rin natututo, sabay-sabay tayong natututo. Ha? Sabay-sabay tayong natututo. Hindi ko dati naintindihan to. Ngayon lang din ako natututo. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father kasi pinapaintindihan na niya sa atin to. Or baka kayo naintindihan niyo na dati pa, no? Ako kasi ngayon lang din eh. Malalalim yung mga sinasabi dito, no? Ni Paul, guided siya by the Holy Spirit. Tinuturuan niya ang mga Colossians na maging faithful lalo, lumakad ng naayon sa gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang image ni Almighty Father, ipinagmamalaki ni Almighty Father si Jesus Christ.
proud na proud si Almighty Father kay Jesus Christ. Kaya para tayo magtuwa sa atin si Almighty Father, dikit tayo kay Jesus Christ. Dapat ma-associate tayo kay Jesus Christ. Mahalin natin si Jesus Christ dahil siya ang ating Redeemer, Mediator, and Savior, and our God. Just like the Almighty God, our Father. Maraming salamat sa pakikinig. God loves us all so much.